Kim Chiu, lock in na kay Paolo Abilino, dead man na kay Gerald. Pinatunayan ni Kim Chiu na masaya na siya sa kanyang buhay pag-ibig ngayon. Kaya nagagawa na niyang biruin kahit ang mga bagay na may koneksyon sa kanyang nakaraan. Sa isang segment ng kanilang noontime show, napatawa niyang audience matapos makaharap ang contestant na nagngangalang Gerald na kapangalan ng dati niyang nobyo na si Gerald Anderson. Pabirong sinabi ni Kim na tumalikod muna ang contestant habang tinatawanan ang sitwasyon. Bago niya ito kinumusta ng maayos, sinakyan naman ni Bong Navarro ang biruan kaya lalo pang naging masaya ang eksena sa studio. Para sa maraming netizens, patunay lamang ito na nakamove on na ang aktres at masaya na ngayon sa piling ng kanyang rumored kasintahan na si Paolo Abilino. Kaya nagagawa na niyang gawing katatawanan ang mga dating issue tungkol sa kanyang love life. At dahil dito ay Ano? Ang haba na intro. which is, alam mo, ang isang babae, ang isang tao na kapag naka-move on na sa kanyang past relationship, kung saan dumaan siya sa napakarami talagang heartbreaks, sa totoo lang, ay nako, kahit makaharap niya pa yan. Di ba nakaharap niya na nga si Oo Gerald? naman. Kahit makaharap niya pa yan, bibiruin niya na lang yan. At ang mako-conscious hindi siya, kundi ang lalaki. Ganyan si Kim, at saka malaking bagay rin kasi na nasa piling niya at secured ang pagmamahal, pag-ibig at tiwala ni Kim kay Paolo Abilino. Kasi nga naman, di ba katulad sinasabi ko, itong dalawang ito, hindi talaga pwedeng maghiwalay. As in, parang magkadikit sila sa lahat ng bagay. At hindi sila po pwede, kunwari pagpupunta ng gym, maliban na pag nasa, o mag-workout or tatakbo, maliban na pag ang isa sa kanila ay nasa abroad, katulad ni Paolo, pwede siya mag-isa, pero all the time, kapag ka nag-workout itong dalawang ito, do hindi natin nakikita palagi si Paolo, dahil hindi naman mahilig si Paolo sa mga ganyan na pagtitripan niya lang yung kukunan niya ng video yung sarili niya. Si Kim, pero kahit si Kim yung nakikita, ang galing talaga ng ano bang tawag dito? Ng Bureau of Investigation of Kim Pao. Ang Yung tawag mga doon, ganon. Anong tawag? BIKP. Ay, At ang Sogo ba? Ano ba yun? Yung mga ganon. Kasi pero alam mo na ang natutuwa ko, ang dami-daming vlogger na ngayon, vlogger talaga na nakafocus sa Kim Pao, no? Pag tinitignan mo yung ibang ang pangalan na ng vlog nila, parang pa-Kim Pao na eh. Oo. Ang dami ng ganon. Na hindi naman ako nagtataka kasi, syempre, in terms of views, lagi namang successful katulad mo, di ba? Ang pinakamatatas mong content ay pag nagla-live ka about Kim Pao. Live. Samantalang yung nagja-jogging ka, hindi naman masyado. Ay, hindi marami din. Kasi naman, habang nagja-jogging siya, Kim Pao pa rin ang topic niya. Oo. Yung kaya mataas pa din. Mataas pa rin. Oy, Pero kung ako na pag-uusapan, Mm. hindi meron din naman. Pero syempre marami kasi talagang nag-aabang ng update din sa Kim Pao. Kahit na Yes. paulit-ulit na lang yung ating mga sinasabi. Pero kapag ka tumutumbok at tumutukoy sa dalawang ito, lalo sa kanilang pagmamahalan, ay interesado pa rin sila. Kasi nga katulad nga sinasabi natin, marami kasing nawawala ng stress, Correct, ng correct. pressure sa trabaho, sa pamilya, sa pera, sa sakit o kung ano man. Kapag Yung Kim Pao sakit na talagang bongga, di ba? Nawawala ang sakit. Pinag-uusapan. Yung pera, medyo kikitain yun. Sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera, mahirap nga kasusin eh. ng pera. Kasi alam nyo ba, parang yung mga kinikita na kasi natin, parang hindi na halos sapat. Sapat sa mahal Lalo ng na kung bilihin. tataasan pa yung mga kuryente, alam mo na. Correct. Times na plus 3,000 yata ang bayad. Yung But mga anyways, ganon. may nagtatanong kanina, anong tanong kung mag-a-appear ang Kim Pao sa The Eddies sa July 5. Usually, ganun naman talaga. Nag-a-attend naman sila. Tapos pinapadalan sila ng letter. Pero ako talaga, since nagiging part nga ako ng production, kaya lang baka magalit sila. Pero kanto ko na din, nire-recommend ko talaga na mag-host ang Kim Pao ng The Eddies. Kasi syempre, in terms of hosting, wala namang duda si Kim Chiu, di ba? Si Kim. Kayang-kaya niya yun eh. Kasi yung mga level ng mga host ng The Eddies, even before, yung first namin, Luis Manzano and Eddie Manzano. And then,
meron kaming solo Corina Sanchez, meron kaming solo Boy Abunda. May mga ganun kami. Parang last year nga, di ba sila Kailin, Darren, mga ganyan. So, nire-recommend ko na gawing host nilang Kim Pao. Malay mo naman. Para makahabig lang na mas marami. Hindi. Siyempre, mas maraming views. Totoo naman At yan. saka malay mo naman, available sila on that day. Hindi, Diba? tama lang naman yun. Makita natin itong dalawang ito na mag-host. Nakakatuwa lang isipin na kitang ma-imagine na itong si Kim, energy kung energy, tapos si Paolo, nonchalant. And then tawa lang ng tawa si Kim. Kasi nga, ang pinagtatawanan kasi minsan ni Kim, yung pagiging walang gana ni Paolo. Yung pag nakikita niya si Paolo. Actually, tinanong nga nila yon sa meeting. Baka naman si Paolo hindi magsalita. Kaya yan ni Kim. Kaya pag yan. magkasama silang dalawa. O kasi si Paolo magbabasa lang naman. Pero si Paolo china-challenge ko si Paolo na tanggapin itong offer ng Edis. Oo. Naku, hindi pa nga ino-offer. Kasi, pinag-usapan pa lang namin. Hindi, pero kung sana kung sakali mang i-offer. Kasi nga, parang nakikita ko kasi si Paolo, nakakapag-host naman ito. Imagine, di ba, pag kumakanta nga siya sa mga beauty pageant, magaling din siya makipag-interact. And then kapag sa social media naman, nakikipag-interact din naman siya, di ba? Meron siya mga baltik sa social media na nakakaaliw. Para sa akin, it's about time na bigyan natin itong si... okay. Na itong si Paolo mabigyan naman ng pagkakataon. Do parang hindi naman niya parang linya yan. Pero why not? Subukan. Eh di ba artista naman. Artista nag-host. Yung mga nag-host, nagiging artista. Magandang combination yan. Maganda nga, di ba? Para matest din. Kasi nakita natin yung yung mga show nila abroad Yung kaya nila talagang i-handle yung fans. Pag yung silang tao. dalawa, okay. Na wala silang binabasang script. Correct. Kasi sabi ko, Okay yung dalawa lang. talaga ang kunin. Oo. Tsaka para naman mas maraming manood this time sa Edis. Yun yung sabihin, Marami naman nanonood sa app. Mas marami. Mas marami for sure. O sana nga, kaya ipag-pray nyo rin talaga, i-manifest nyo na matuloy yan, maging successful ang negotiation. Mukhang maraming fans ang nakakakita ngayon na mas focus na si Kim Chiu kay Paolo Avellino, lalo na dahil sa sunod-sunod nilang projects at sa natural nilang chemistry on-screen at off-screen. Sa dami ng moments nila na napapansin ng publiko, hindi nakapagtaka kung bakit maraming nagsasabi na locked in na si Kim kay Paolo. At sa totoo lang, parang ibang level na rin ang closeness nila ngayon. Makikita na mas komportable sila sa isa't isa, mas playful, at mas may mutual understanding. Kahit hindi sila diretsahang umaamin tungkol sa totoong estado ng relasyon nila, maraming fans ang nakakaramdam na may special na connection talaga. Tungkol naman kay Gerald Anderson, parang nararamdaman ng fans na naka-move forward na talaga si Kim mula sa nakaraan nila. May mga pagkakataon man na napag-usapan ulit ang Kim Herald, lalo na kapag nagkikita sila sa events. Pero makikita rin na mas pinipili na ngayon ni Kim ang peace of mind at ang present kaysa bumalik sa old chapter. May mga ulat pa nga noon na dinepensahan ng fans ang pagiging distant ni na Kim at Gerald out of respect kay Paolo. Isa rin sa mga napapansin ng marami ay kung paano tila mas glowing at mas masaya si Kim nitong mga nakaraang taon. Para bang mas naging confident siya sa sarili niya at mas maingat na rin sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya. Kaya para sa maraming supporters, kung sino man ang nagbibigay sa kanya ng genuine happiness at security, doon sila susuporta. Sa huli, kahit marami pa ring haka-haka at kilig moments na pinag-uusapan online, importante pa rin na respetuhin kung ano man ang gusto nilang i-share o itago bilang pribadong tao. Pero undeniable talaga na malakas ang chemistry ni na Kim at Paolo at iyon ang lalong nagpapakapit sa fans sa tambalang Kim Pao. Sa tingin ko, kaya maraming naniniwala sa balitang locked in na si Kim kay Paolo, dead man na kay Gerald, ay dahil sa consistency ng closeness ni na Kim Chiu at Paolo Avellino nitong mga nakaraang buwan. Hindi lang ito simpleng love team hype. Marami talagang nakakapansin na mas natural, relaxed at emotionally connected sila ngayon kumpara noon. Mismong mga interviews nila, halatang may comfort at mutual respect na hindi napipilit. Isa rin sa dahilan kung bakit sinasabi ng fans na dead man na kay Gerald ay parang mas nakafocus na si Kim sa present happiness niya kaysa sa past relationships. Hindi na siya mukhang emotionally attached sa mga lumang issue o dating intriga. Sa halip, mas nakikita ng publiko na glowing siya, mas confident at mas peaceful. Kaya maraming supporters ang nagsasabing mas bagay kay Kim ngayon ang isang relasyon na low-key pero stable. Ang interesting pa rito, kahit hindi direktang umaamin sina Kim at Paolo,
Maraming little things ang lalong nagpapakilig sa fans. Valentine flowers, world tour together, travel rumors, at yung mga subtebanat nila sa interviews. Kahit simpleng sagot nila, may lambing at closeness na napapansin agad ng tao. Makikita rin sa reactions online na karamihan ng fans ay supportive sa direksyon ng dalawa ngayon. May sentiment pa nga na private but not secret ang dating nila. Hindi man todo amin, pero hindi rin itinatago ang pagiging espesyal nila sa isa't isa. Pero siyempre, importante pa rin tandaan na marami sa mga usapan online ay haka-haka at fan interpretation lang. Hanggat wala silang direktang kumpirmasyon tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila, mas maganda pa ring respetuhin ang boundaries nila bilang pribadong tao. Ang malinaw lang talaga ngayon, malakas ang chemistry ng Kim Pao at ramdam ng maraming tao na masaya at payapa si Kim sa chapter nito ng buhay niya. Maraming netizens ang talagang hooked sa balitang Kim locked in na kay Paulo, deadma na kay Gerald. Dahil para sa marami, parang nakikita nila kay Kim Chiu ang isang taong dumaan sa maraming ups and downs, pero ngayon ay mas kalmado, mas mature at mas masaya na sa kasalukuyan niyang chapter sa buhay. Hindi na ito simpleng love team issue lang. Para sa ibang fans, parang story ito ng moving forward, healing at pagpili ng taong nagbibigay ng peace at stability. Si Kim Chiu kasi ay matagal nang nasa industriya at alam ng publiko kung gaano karaming intriga at heartbreak ang pinagdaanan niya noon. Kaya tuwing nakikita siyang glowing, relaxed at genuinely masaya, natural lang na maraming supporters ang natutuwa para sa kanya. At sa mga recent appearances nila ni Paulo Avellino, kitang-kita ng fans na may comfort level na hindi madaling i-fake. Hindi man sila vocal o showy, pero may natural warmth sa interactions nila na lalong nagpapakilig sa publiko. Ang nakakatuwa pa rito, hindi kailangan ng sobra-sobrang pagpapakita para mapansin ng tao ang chemistry nila. Minsan sapat na ang simpleng tinginan, banter sa interviews, o pagiging supportive nila sa isa't isa para masabi ng fans na iba na talaga ito. Kaya maraming nagsasabi na si Kim ay locked in na kay Paulo. Hindi dahil may official announcement, kundi dahil sa consistency ng closeness nila at sa energy nilang parang parehong secured at comfortable sa isa't isa. Pagdating naman kay Gerald Anderson, marami ring fans ang naniniwala na naka-move on na talaga si Kim mula sa past nila. At honestly, magandang bagay yon kung totoo man. Hindi naman masamang balikan ang memories o respetuhin ang naging bahagi ng isang tao sa buhay mo. Pero darating talaga ang point na mas pipiliin mo na ang katahimikan at present happiness kaysa manatiling nakakapit sa nakaraan. Kaya para sa ibang observers, ang pagiging deadma ni Kim kay Gerald ay hindi bitterness. Sign nito ng growth at emotional maturity. Isa ring malaking factor dito ay ang pagiging low-key ni na Kim at Paulo. Sa panahon ngayon na halos lahat ay ginagawang content online, maraming tao ang naa-attract sa tandem nila dahil hindi nila kailangang mag-ingay para mapansin. Mas natural ang dating, hindi pilit, hindi scripted ang vibes. Kaya tuloy mas lalong invested ang fans dahil parang may authenticity ang connection nila. May mga fans ding nagsasabi na mas bagay kay Kim ngayon ang isang taong tahimik pero steady tulad ni Paulo. Kumpara sa mas magulong intriga noon, parang mas grounded at emotionally safe ang aura ng relasyon nila ngayon. Kung ano man talaga ang totoong estado nito. At siguro iyon ang dahilan kung bakit maraming supporters ang protective at masayang-masaya para sa dalawa. Pero siyempre, mahalaga ring tandaan na maraming bahagi ng balitang ito ay based sa observations, fan theories at public appearances lamang. Hanggat walang diretsahang kumpirmasyon mula kina Kim at Paulo, dapat pa ring irespeto ang personal boundaries nila. Hindi porket celebrities sila ay obligado na silang ibigay lahat ng detalye tungkol sa pribadong buhay nila. Sa kabuuan, kaya malakas ang impact ng balitang ito ay dahil maraming tao ang nakakakita rito ng isang mas matured at mas peaceful na version ni Kim Chiu. At kung si Paulo nga ang taong nagbibigay sa kanya ng comfort, happiness, at genuine connection ngayon, understandable kung bakit maraming fans ang todo suporta sa Kim Pao. Sa mata ng supporters nila, hindi lang ito tungkol sa kilig, parang celebration din ito ng healing, growth, at pagpili ng tamang tao sa tamang panahon. Isa pang pwedeng maidagdag sa balitang ito ay kung paano unti-unting nagbabago ang image ni na Kim Chiu at Paulo Avellino sa mata ng publiko. Noon, marami ang tumitingin sa kanila bilang simpleng on-screen partners lang. Pero habang tumatagal, mas napapansin ng fans na parang may deeper connection na nabubuo sa pagitan nila.
Hindi na lang puro kilig, may sense ng companionship at emotional support na nakikita ng tao. Napapansin din ng marami na tila mas nagiging soft. Si Paulo kapag kasama si Kim. Kilala kasi si Paulo bilang medyo reserved at tahimik. Pero kapag si Kim ang kausap niya, lumalabas ang pagiging playful at mas open niya. Ito yung klase ng chemistry na hindi madaling pilitin. Kaya lalo itong pinaniniwalaan ng supporters nila. Sa kabilang banda naman, si Kim ay mukhang mas relaxed at emotionally secure kapag kasama si Paulo na lalong nagbibigay ng magandang impression sa publiko. Isa pa, malaking factor din ang loyalty ng Kim Pao fandom. Habang dumarami ang bashers at intriga online, mas lalo namang nagiging solid ang suporta ng fans nila. Marami ang humahanga sa paraan ng fans kung paano nila ipingtatanggol sina Kim at Paulo habang pinipiling maging positive lang at umiwas sa toxic fan wars. Dahil dito, mas tumitibay pa ang image ng tandem nila bilang isa sa pinaka-pinag-usapang pairings ngayon. May mga observers din na nagsasabing iba ang teaming ng paglapit ni Kim at Paulo sa isa't isa. Pareho silang dumaan sa personal struggles at heartbreaks noon, kaya parang mas matured na sila ngayon pagdating sa pag-handle ng relationships at public attention. Kaya kung sakaling may namamagitan man talaga sa kanila, maraming naniniwala na mas stable at mas healthy ito kumpara sa typical showbiz romance. Dagdag pa rito, hindi rin nawawala ang curiosity ng publiko tungkol sa magiging future nila, lalo na pagdating sa projects, endorsements, at possible official confirmation. Sa bawat public appearance nila, maraming fans ang nakaabang sa maliit na detalye, body language, tinginan, gestures, at kahit simpleng pagbanggit nila sa isa't isa sa interviews. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang epekto nila bilang tandem sa entertainment industry ngayon. At tungkol naman kay Gerald Anderson, parang mas malinaw na ngayon na ibang chapter na talaga ang tinatahak ni Kim. Hindi na umiikot ang narrative niya sa past relationship niya, kundi sa personal growth, career success, at bagong happiness na nakikita ng mga tao sa kanya. Para sa maraming supporters, yon ang pinakamagandang development sa lahat. Ang makita si Kim na mas payapa at mas fulfilled sa kasalukuyan niyang buhay.